So yun, praise God, mapagpala po, brother and sister. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Dito po sa Book of Roma, chapter 5, verse 12 hanggang 21. So gusto ko po na i-share sa inyo sapagkat napakahalaga po ng mensahe ng Lord sa ating mga buhay. Brother and sister, gusto ko po basahin sa inyo ang verse 12. Sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino po yan? Walang iba kundi si Eva. Pangalawa si Adan. Ang unang kasala po walang iba kundi si Eva. At maging si Adan po ay na-impluwensyahan ng kanyang asawa. Dahil si Adan po ay kumain din na ipinagbabawal ng bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Sa kasawiang palad, maging si Adan ay nagawang sumuway sa utos ng Diyos na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin, maging siya ay kumain din. Amen? So dahil po sa kanilang pagsuway, pumasok po sa sanlibutan ang kasalanan dahil ang pagsuway sa utos ng Diyos ay tinatawag na kasalanan. At dahil po sa kasalanan, sabi dito, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So, pumasok daw po ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So, ano po ba yung kamatayan na ito na dulot ng kasalanan sa buhay ni Eva at Adan maging sa buhay natin? Dahil maging tayo po ay naapektuhan sa pagsuway nila sa utos ng Diyos. Dahil ang pagsuway ni Eva at Adan nagdulot ng kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat sabi ito, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen po, ang lahat ay nagkasala. Amen. So ibununga ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Amen po. Dahil po yun sa pagsuway ni Eva at ni Adan. So makikita po natin yan dito sa verse 3 ng Genesis chapter 19. Makikita po natin dito na ang tao po ay pinasyahan ng Diyos na mamatay o hinayag ng Diyos ang kaparusahan ng tao sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos. So ito po ay ang kamatayan, physical death. Nagkaroon po ng kamatayan ng tao. Dahil saan? Dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan. Doon po pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ang tao po ay hinatulan ng Diyos na mamatay, physical death. Ito po ang ating katawan. Saan po natin makikita? Sa Genesis chapter 3 verse 17. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yan po ay sinabi niya kay Eva at Adan. Amen? Dahil sa alabok nanggaling ang tao, sabi ng Diyos na buhay, ay doon din tayo babalik. Dahil po saan yun? Sa kasalanan po. Amen? At yung kasalanan na dulot ng pagsuway nila sa Diyos ay nagdulot sa atin. Amen? Lahat tayo, amen, nagdulot sa atin din yun po ng kamatayan. Amen? At ito po yung pangalawa na hatol ng Diyos sa tao. Yung inalis niya ang tao sa piling niya. Yun po ang spiritual death na nangyari sa panahon ni Eva at Adan, na sila po ay nawalay sa Diyos. Maging tayo, kaya nga po tayo dito tayo sa lupa at ang ating Diyos na lumikha sa atin ay nasa langit. Samantalang dati po ang tao at ang Diyos ay malapit ang kanilang relasyon. Samantalang dati nung inutos po ito kay Eva at Adan, sila po ay harap-harapang kinausap ng Diyos na huwag nyo itong kainin, huwag nyo itong gawin sapagkat kapag ginawa nyo ito ay mamamatay kayo. Ngunit sa kasawiang palad po, amen po, sinuway pa rin po nila ang utos ng Diyos. At dahil po doon, nagbunga po ito sa lahat ng kamatayan, maging sa panahon natin ngayon. Ako, ikaw, brother and sister, lahat po tayo ay lilisan sa mundong ito. At ang pinaka nakakalungkot po, hindi lang po ang physical death na kamatayan ang idinulot ng kanilang kasalanan, kundi maging spiritual death na ang ating buhay spiritual ay nawalay sa harapan ng Diyos, na ang ating ugnayan sa Diyos ay nalayo sa Kanya. Dito po natin mababasa yan sa Genesis chapter 3 verse 23. Kaya't pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinanggalingan. Sabi po rito, pinalayas. So sa madaling salita po, nawalay ang tao sa Diyos dahil po yan saan? Sa kanilang pagsuway
sa kasalanan. At maging tayo po ay naging bunga ng kanilang kasalanan, pagsuway sa utos ng Diyos. Amen po. So, atin pong bababalikan doon, brother and sister, sa Roma. Balik po tayo sa Roma chapter 5. Sabi po dito, brother, daanan po natin muli ang verse 12. Sabi ito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So doon na po nagkaroon na tayo ng kamatayan ngayon. Nagkaroon na po tayo ng kamatayan ngayon, tayong mga tao, na samantalang ang tao ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa kasawiang pala dahil sa pagsuway, nagkaroon po ng kamatayan ang tao. Hinatulan po ng Diyos ang tao na mamatay. Kaya ang buhay natin may hangganan ngayon, brother and sister. So gusto ko po sabihin sa inyo, ang buhay natin ay may hangganan. Ngunit tandaan po natin na ang paghatol ng Diyos kaila Eva at Adan, hindi lang po ito hinatulan niya sa physical death, kundi nawalay po ang tao sa harapan ng Diyos. Nawalay po ang tao sa piling ng Diyos. So ito po yung mas nakakatakot, na hanggang tayo po ngayon sa panahon natin ngayon, kung hindi pa tayo nakapanumbalik sa Diyos, tayo po ay nawalay sa Diyos. Sa madaling salita, wala tayong relasyon sa Diyos. So brother and sister, tanong ko po sa iyo, ikaw po ba ay ngayon ay napanumbalik na sa ating manlilikha, brother sister? So gusto ko po sabihin sa inyo, po, may magandang mensahe na ipaabot ang Diyos sa ating mga buhay ngayon. So patuloy pa tayo sa pagbabasa. Sabi dito sa verse 13, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. So sa madaling salita, ang kasalanan ay nagpapatuloy na. So si Eva at Adan, hindi lang po sila yung nagkasala, dahil sila po ay nagkaroon ng lahi. Dumami po hanggang sa panahon natin ngayon. Amen po. Tayo ay bunga, amen, ng sila ay mag-asawa. Amen. Sila ay nagtalik, nagbunga po ito ng maraming tao, ng maraming lahi. Amen po. Tayo na po yan ngayon. Amen. At sabi dito, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Sa madaling salita, bago ibigay ang kautusan, ang kasalanan ay umiiral na. Yung mga tao, naroon na ang pagsisinungaling, naroon na ang pagpatay, naroon na ang pangangalunya, naroon na ang pagnanakaw. Amen. Naroon na ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, naroon na ang lahat ng uri ng kasalanan bago ibinigay ang kautusan. So ano ang purpose ng Lord? Bakit niya ibinigay ang kautusan sa mga tao? Sabi po dito, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tinuturing na kasalanan. Sabi po dito, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tinuturing na kasalanan. Amen? So sa madaling salita po, ibinigay ang kautusan para ipakita sa tao na siya ay nagkakasala na sa harapan ng Diyos. Amen po? Dahil kung walang utos, amen, tunay na walang pagsuway. Amen? Dahil dati siguro, akala ng tao, okay lang ang ginagawa niya, ngunit dumating ang kautusan para ipakita sa atin na tayo ay makasalanan. Yun po ang purpose ng kautusan, para ipakita sa atin ang kasalanan. Amen po? Hindi po ibinigay ang kautusan para tayo ay mapawalang sala. Hindi po ibinigay ang kautusan para tayo ay maligtas. Hindi po ibinigay ang kautusan upang mapigilan ang kasalanan. Dahil sabi po dito, verse 14, gayunman naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Amen? So sabi dito, gayon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. So sa madaling salita, naroon na ang kasalanan at ibinigay ang kautusan, ngunit nagpatuloy pa rin ang kasalanan. Kaya nga, nagpatuloy ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat sabi po dito, babasahin natin sa Roma chapter 3 verse 20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. So ayun ang purpose ng kautusan. Kaya nagpatuloy ang kamatayan kahit naroon na ang kautusan. Amen? Hindi na panumbalik ang tao sa relasyon niya sa Diyos. Hindi tayo napanumbalik sa pamagitan ng kautusan, dahil ang purpose ng kautusan ipakita sa atin na tayo ay tunay na makasalanan. Sabi po sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid kahit isa. Brother, sister, walang matuwid kahit isa. Amen po, kahit ikaila natin. Ako, brother, amen, kahit ikaila ko man, hindi yan
makikita pa rin yan sa gawa ko na ako ay nagkakasala. Kahit sinong tao po, una sa lahat sa isip po, nagkakasala na tayo sa paningin ng Diyos. Nakakapag-isip na tayo ng masama. Amen po. Nakakapag-isip na tayo ng masama sa ating kapwa. At yun po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat po yan hayag sa paningin ng Diyos. Amen. Sa lahat ng mga buhay natin, alam ng Diyos yan. Brother and sister, gusto ko sabihin sa inyo na lahat tayo nagkasala at lahat po tayo, amen po, ay nagkaroon ng kahatulang kamatayan. Ang kamatayan na ito ay physical, ngunit may nadulot din kamatayang spiritual dahil sa pagsuway ni Eva at Adan, at yun ay nawalay tayo sa Diyos. At brother, ang nakakalungkot kung mawalay tayo ngayon sa Diyos sa panahon natin ngayon, na tayo ay mamatay, na hindi tayo napanumbalik sa ating relasyon sa lumikha sa atin. Brother and sister, paalala lang po, hindi tayo nilikha para lang sa mga bagay sa mundong ito. Nilikha tayo dahil may purpose ang Diyos sa mga buhay natin. Walang iba na sana'y makilala natin at makapanumbalik tayo sa Kanya. Walang iba kundi nilikha tayo para sa Kanya. Yan po ay nasusulat. Na nilikha tayo para sa Kanya, hindi para sa mga bagay sa mundong ito. So, normal na po yan na kailangan natin mag-aral, magtrabaho. Kasama po yan. Amen, kailangan po natin yan sa buhay natin. Ngunit, ang pinaka dapat top priority natin, walang iba na tayo dapat ay mapanumbalik sa ating relasyon dahil darating ang panahon, tandaan natin na tayo ay lilisan, mamamatay sa mundong ito. Paano kapag nawala tayo sa mundong ito, nawala tayong tamang relasyon sa Diyos? Tandaan po natin, brother and sister, may kamatayan tayo physical. At tandaan po natin na nawalay din po tayo sa harapan ng Diyos spiritually. So, kailangan natin magkaroon, amen, ng tamang relasyon muli sa Diyos. Amen. So, makikita po natin yan kung paano po tayo sinagip ng Diyos sa kamatayan, amen, sa spiritually. Maging sa physical, at kapag namatay tayo physical, nawala tayo sa Diyos, ahantong to sa kamatayan na walang hanggan, walang iba kundi ang impyerno. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na sinabi dito, brother and sister, sabi sa verse 14, gayon man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. At sabi po dito, si Adan ay anyo ng isang darating. So ito po yung mensahe na ipinapahatid sa atin ng Diyos. Amen po. Nasa kabila ng ibinunga ng pagsuway ni Adan, nagbunga ito ng kamatayan sa ating lahat, kamatayang pisikal at spiritual, tayo nawalay sa Diyos. Ngunit may darating na anyo ni Adan, na kung si Adan sa pamamagitan niya kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao, may darating din na anyo ni Adan, na sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen? Sisibol sa kanya ang pag-asa at lalago yan sa lahat. Amen? Kakalat sa lahat. So, basahin po natin sa verse 15. Ang sabi po dito, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay mas dakila. So, brother and sister, tandaan po natin, pag sabi pong kaloob, ito po ay pumapatungkol sa regalo. Amen? Pag sinabing kaloob, masasabi po natin itong regalo, walang bayad na kaloob. Sabi po dito, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang kaloob, amen? Dahil ang walang kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. So ang kasalanan po ni Adan na ito po ay nagbunga sa ating lahat ng kamatayan. Kamatayan physical at nawalay tayo spiritually sa ating Diyos na lumikha sa atin. Nawalan tayo ng relasyon sa Kanya dahil tayo ay nawalay sa piling ng Diyos. So, sabi po dito, magkaiba po sila. Amen po. Kung si Adan po ay sa kanyang pagsuway, ay nagbunga po ito sa lahat sa atin ng kamatayan at pagkawalay sa Diyos. Amen po. Ngunit may isang anyo ni Adan na darating daw po, na sinabi ko nga kanina, na magmumula sa kanya ang pag-asa. At ito po ay kakalat dito ang pag-asa na ito. Amen po. Sino po ba yung pag-asa na ito? Ito po yung kaloob ng Diyos na walang bayad. Amen? Sino po ba yung kaloob ng Diyos na walang bayad? Basahin po natin, brother and sister, sabi po dito, totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob, pag sinabi pong kagandahang loob, brother and sister, ito po ay pumapatungkol sa
nagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal. Pagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal. Amen po. So ito po yung kagandahang loob o sabing pag-ibig ng Diyos ay mas dakila. Sabi po dito, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos o madaling salita, pag-ibig ng Diyos ay mas dakila. Ganon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Heso Kristo. So, kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay o pinagkaloob, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po. So, mababasa po natin yan, brother and sister, dyan po sa John 3:16. Amen po. Mababasa po natin yan na ayan ang kaloob ng Diyos, na ayan ang pag-ibig ng Diyos na walang bayad niyang ibinigay. Amen. Wala pong iba kundi babasahin po natin dyan sa John 3:16, brother and sister, basahin po natin John 3:16. Amen po. So basahin po natin ang John 3:16, brother and sister. So basahin po natin dito, sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig. Amen po. So ito po yung sabi diyan po sa Roma chapter 5 verse 15, na yung sinasabi yun na walang bayad na kaloob at ang kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob po, ito ay pumapatungkol sa pag-ibig. Amen. Kagandahang loob na nagpapakita ng pag-ibig. Amen. At ang walang bayad na kaloob, ito ay patungkol sa kanyang ipagkakaloob o regalo na walang bayad niyang ibinigay. Amen. O ibibigay. Amen. Sino po ba yan? Sabi po dyan, John 3:16, brother and sister, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Imagine po gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So yun po yung kagandahang loob ng Diyos na walang bayad niyang ibinigay. Amen? Ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Brother and sister, kung sino man po ang sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Ama ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Sa pamamagitan po yan ng ating Panginoong Heso Kristo. Brother and sister, gusto ko po sabihin sa inyo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, brother, doon tayo magkakaroon ng panibagong ugnayan sa Diyos. Amen? So, gusto ko po sa inyo na i-emphasize po ang pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, sapagkat siya ay kaloob ng Ama, ibinigay siya ng Ama na walang bayad dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen, upang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So gusto ko po basahin din sa inyo ang Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 8. Basahin po natin ang Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 8. So basahin po natin dito. Sabi po dito sa Pilipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. So ano po ba ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo? Amen. Makikita po natin dito sa next verse. Sabi po dito sa verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Amen po taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang ibinitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Imagine po, kapantay po ito ng Diyos Hindi po ito yung normal lang na posisyon. Amen? Hindi po ito yung kapantay lang ng presidente, gobernador, o anumang posisyon dito sa mundo. Kundi kapantay po siya ng Diyos. Amen, brother and sister? Kapantay po siya ng Diyos. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan, brother, sister, binitawan. Amen? Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. So doon na po yung lumabas yung pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo na kahit kapantay niya ang Diyos, amen, binitawan niya ang pagiging kapantay niya sa Ama. Amen po. At siya po ay ipinanganak bilang tao. Amen po. Nung ipinanganak siya bilang tao, hindi po siya ipinanganak, amen, bilang isang hari. Kung hindi sabi dito, amen, sabi po dito, brother and sister,
At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Brother and sister, ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya pumarito dito. Amen, na ang kapantay ng Ama, hindi siya pumarito dito. Amen, upang siya ay paglingkuran. Amen, pumarito siya upang gawin ang kanyang kalooban, upang tayo ay iligtas sa ating kasalanan. So nakuha po ba natin? So brother and sister, napakalinaw po na sinasabi ng Biblia, amen, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Amen, at siya po ay namuhay, amen, bilang isang tao, naging alipin, namuhay siya, at hanggang sa kamatayan sa krus ay naging masunurin. Amen po. So brother and sister, patuloy po tayo sa pagbabasa. Sabi po dito sa Roma, amen, sa binabasa natin kanina sa verse 15, sabi po dito brother and sister, sa Roma verse 15, subalit magkaiba ang dalawang ito, dahil ang walang bayad na kaloob, yan, ay na yung kaloob, yung ating Panginoong Jesucristo, na ibinigay ng Ama. Pag sinabing kaloob, regalo, amen, ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Yan, ang pag-ibig ng Diyos. John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Gayon din, ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Yan na po, nagkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Naunawaan po ba natin? At sabi po sa verse 16, ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan. Yan ang kaloob na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Ang ibubunga ng ating Panginoong Jesucristo, kaya sa pumarito, ay hindi katulad ng ibinunga ng kasalanan ni Adan na nagbunga ng kamatayan sa lahat. Amen po. Dahil mapakikita po natin dito brother, sabi dito, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang sala. Amen po. Naman ang idinulot matapos magawa ng maraming pagsuway. Basahin po natin brother and sister, diyan po sa Roma 6:23. So mababasa po natin dito sa Roma 6:23, sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun po, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan brother and sister. So napaka-guilty po tayo dito sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Amen po. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, ano po yun? Yung walang bayad na kaloob ng Diyos, ang regalo niya po, amen, ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan brother and sister. Ang kaloob ng Diyos na walang bayad sa atin. Wala pong bayad ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen brother, tayo po ba ay nagsumasampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo nang siya'y pumarito, nang siya'y nagkatawang tao, na siya'y naparito upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, ay pinadala siya ng Ama. Amen po. So gusto ko pong sabihin sa inyo na gayon po ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong mawalay sa Kanya sapagkat tunay na minamahal niya tayo brother and sister. Amen po. So patuloy pa tayo sa pagbabasa. Sabi po dito sa verse 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghari sa buhay. Amen po. So, gusto ko pong basahin sa inyo sa Roma chapter 8 verse 1. Sabi dito, kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. So, kapag ikaw po ay nakay Kristo na, amen po, kapag tunay na kay Kristo ka na po, wala ng kahatulang parusa sa atin, sa iyo brother at sa akin, kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon. So, sapagkat sabi dito sa Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo. Amen po, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, doon tayo napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesus Kristo. At gusto ko po sabihin sa inyo brother, sabi dito, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po tayo na ipanumbalik dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao. Amen po. Ibinalik niya ang ating relasyon sa Diyos
sinagip niya tayo sa ating kasalanan at nahantong sa kamatayan sa impyerno. Amen po. Napakadakila ng Diyos na lumalang sa atin. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. Tunay ang kanyang pagmamahal, brother and sister. Amen po. Grabe. At gusto ko po sabihin sa inyo dito, brother and sister, basahin natin sa verse 8 ng Roma chapter 5. Sabi dito, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ina, kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Amen po, ito yung si Eva at Adan, nauna si Eva at sunod si Adan, ito yung nagbunga ng kaparusahan sa lahat. Amen? Nahatulan tayo ng kamantayan sa ating mga kasalanan. Amen? At sabi dito, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, brother and sister, ginawa ng isang tao. Amen? Ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Amen po. Ano ba yung ginawa niya sa atin? Sabi dito, at ang ginawa ng isang matuwid, amen, ay nagdulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Gusto ko po basahin sa inyo dito sa Roma chapter 5 verse 6 hanggang 11. Ito po yun. Sabi ito, sapagkat nung tayo mahihina pa, amen, nung tayo mahihina pa, amen, namatay si Kristo sa takdang panahon. Sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Tayo po yung brother and sister. Lahat po tayo dito, mayaman, mahirap, tandaan po natin, namatay si Kristo para sa lahat. Sa akin, sa sino man, lahat tayo dito makasalanan. Amen po. At sabi dito verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. So gusto ko po ipakita dito na grabe, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sabi dito, amen, sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. At hindi lang po yan, sabi ito, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Amen po. Mahirap daw ialay ng buhay ng isang tao alang-alang sa isang taong matuwid. Amen po. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Amen? Makikita natin dyan kung sa isang taong matuwid niya daw po, mahirap ialay ang buhay, how much more sa atin tayong makasalanan. Ano pong ginawa ni Jesus Christ? Ano pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao, nung hinubad niya ang kanyang pagiging kapantay ng Ama? Amen po, nung ibinigay siya ng Ama dito, dakila po ang pag-ibig ng Ama sa atin at dakila po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay maligtas, mapanumbalik sa ating Diyos na buhay na ating iisang sinasamba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Ama at ang Siya ay isa at ang Espiritu Santo, sila po ay nagkakaisa, ngunit sila ay isang Diyos lamang. Gusto ko pong sabihin sa inyo na napakadakila ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen po, na kahit sabi dito na mahirap ialay ni numan ang buhay niya sa isang taong matuwid, how much more sa isang taong makasalanan, brother and sister. Sa akin, sa iyo, brother, may namatay para sa akin at sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tanungin natin yung sarili natin kung karapat-dapat ba tayo na tubusin ng isang buhay. Sino po ba yung tumubos sa atin, brother and sister? Siya po ay kapantay ng Ama. Hindi po ito yung patungkol lamang sa mga posisyon dito sa mundo, kundi siya po ay kapantay ng Ama, na nang pasimula pa lamang ay naroon na siya, na siya nga ay lumikha sa ating brother and sister. Kung mababasa po natin yan sa Bible, na ang Panginoong Jesucristo ang lumikha sa atin, na pasimula pa lamang naroon na siya. Ngunit makikita po natin kung gaano kalalim at kadakilan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, na kahit siya ang lumikha ng tao, amen, tinubos niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Amen po. Ganun po kadakilan ng pag-ibig ng ating Diyos. Amen po. Kaya gusto ko po sabihin sa inyo na napakabuti ng ating Diyos kahit na tayo makasalanan. Amen po. Kaya sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung ibinigay niya si Kristo. Nung si Kristo ay namatay at napako sa krus para sa ating mga kasalanan, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay hindi magpapabaya. Amen? Dahil mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal niya ako, brother and sister. Sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig.
Diba? Kahit mahirap ialay ni Numan ang kanyang buhay sa isang taong matuwid, how much more tayong mga makasalanan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, brother and sister. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Hallelujah! Napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. Amen po. At sabi dito, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ, tayo ay napawalang sala. Amen po. At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Wow! Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Ang Panginoong Jesucristo ay pinako at namatay dahil sa ating kasalanan. At makalipas ang 3 araw, matapos niya ang kanyang gawain, siya ay muling nabuhay. Amen? Dahil tunay na walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan sapagkat ang Ama at ang Espiritu Santo ay iisa. Amen po? Hindi maaaring gapiin ng kadiliman ang liwanag sapagkat siya ang liwanag at siya ang buhay. Amen po? Doon niya pinatunayan na siya ay makapangyarihan na ang Ama at ang siya ay isa. Amen po? So, basahin po natin dito, brother and sister, sabi po dito, at hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Brother and sister, sa madaling salita, napanumbalik na tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay tinatanggap na ng Diyos. Tayo ay itinuturing niya ng kaibigan. Tayo ay may mapayapang ugnayan na sa Diyos. Dahil yan sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay naligtas dahil sa ginawa niya, hindi sa ating mga mabubuting gawa. Amen po. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So, yun lang po. Gusto ko pong sabihin sa inyo na manampalataya at magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang magiging dahilan upang tayo ay maligtas. Kung wala si Jesus Christ, walang pagpapawalang sala ng Diyos. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, walang kaloob, walang kagandahang loob, walang buhay na walang hanggan. Amen? Ngunit nariyan ng Diyos. Lagi siyang kumakatok sa ating mga puso. Amen? Lagi niyang inaabot ang kanyang kamay upang tayo ay sagipin. Amen? Dahil kahit anong oras, pwede tayo mawalan ng buhay sa mundong ito. Ngunit gusto ng Lord, o ito na ang purpose ng Lord sa panahon natin ngayon, na kailangan nating manumbalik sa Kanya sapagkat tunay na nalapit na ang Kanyang pagbabalik. Brother and sister, tandaan natin lilipas tayo sa mundong ito. Gusto ko na sabihin sa iyo, brother, ano man yan ang dala-dala mo, ano man yan ang pinapasan-pasan mo, ipagkatiwala mo yan sapagkat sabi sa Biblia, tunay na nagmamalasakit sa atin, kaya ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating pasanin. Brother and sister, mahal na mahal ka ni Lord. Amen po. Manampalataya ka sa Lord. Kung bago mo lang ito napakinggan ang mensahe nito, at kung bago mo lang naunawaan ang katotohanan, na ang katotohanan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na sabi doon, hallelujah, John 14:6, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, at walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Brother and sister, walang iba makakaligtas sa atin. Gawa 4:12, walang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaliligtas ng lahat ng tao sa buong daigdig, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen po. Pagbulay-bulayan mo yung mensahe na to. Isipin mo, nagsimula tayo sa kasalanan sa pamamagitan ni Eva at ni Adan, at dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan at dumating ang kautusan, ngunit hindi napigilan ng kasalanan at hindi tayo napawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, at dumating po ang kagandahang loob ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa ating Panginoong Jesucristo, iniwan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Ama. At siya ay namuhay bilang isang tao, bilang isang alipin, at hanggang ito'y kamatayan sa krus tinanggap niya, brother and sister, para sa iyo, para sa akin. Huwag mo po itong baliwalain ang mensahe na ito. Ito po ang tunay na pinakamahalaga sa buhay natin, ng salita ng Diyos na mapakinggan natin, na sampalatayanan natin. Dahil kung hindi ka maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, tunay na tayo mapapahamak at mananatiling bulag tayo sa katotohanan. Brother and sister, manampalataya ka
sa mga oras ding ito. Ang salita na binanggit ko sa aking bibig ay hindi nagbumula sa akin. Ito ay kasangkapan lamang ng Diyos at ikaw ang pinapangusapan ngayon ng Diyos, brother and sister. Gusto ko po na bago tayo mag-end, hallelujah, tayo po ay manalangin. Amen po. Ito po yung panalangin na pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Ulitin mo yung panalangin na ito, saan ka man naroon, ano man yung ginagawa mo, hallelujah. Gusto ko na bigyan mo ito ng time upang sabayan ng panalangin ito. Nagawin mo ng totoo sa iyong puso na habang nakapikit ka, habang inuulit mong panalangin ito, brother and sister, gusto ko isipin mo na nandyan ang Panginoon upang tayo ay iligtas. Alam ng Lord na tayo makasalanan. Hindi pa tayo pinanganak, wala pa tayo sinilang sa mundong ito 2,000 years ago. Ibinigay niya na ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin nun? Bukas o mamaya, hindi natin alam kung tayo, hallelujah, ay magkakasala. Ngunit si Lord, alam niya na makakagawa tayo ng kasalanan. Hindi natin alam bukas o mamaya gagamitin sa atin ni Satanas upang tayo ituksuin, upang tayo magkasala. Ngunit si Lord, 2,000 years ago, ibinigay niya na ang kanyang sarili. Bakit? Dahil alam niya na tayo ay makasalanan at magkakasala. Brother and sister, binayaran niya na tayo sa lahat ng ating kasalanan. Naniniwala ka po ba doon? Sabi ko, kung naniniwala ka po ba doon? At kung naniniwala ka, brother, gusto ko basahin sa iyo sa Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, buong puso kang sasampalataya sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen po. Kung ipapahayag doon ng iyong bibig, amen, na ang ating Panginoong Jesucristo ay pinako at muling binuhay ng Diyos at buong puso tayong sasampalataya sa Kanya, tayo ay maliligtas. Brother and sister, ipikit mo ang iyong mata at ulitin mo yung panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Amen po. Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, lumalapit po ako na nagpapakumbaba sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa aking buhay. Simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan at ako'y umaamin na ako'y makasalanan. Panginoon, inaamin ko po na nagkakasala ako sa aking pag-iisip, sa aking ginagawa, sa aking pananalita, sa aking puso. Hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Panginoon, sumasampalataya po ako na ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon, hari ng aking buhay. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan dyan sa iyong harian, sa libro ng buhay. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos na tagapagligtas ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.